Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bago pa umalis ng bansa patungong US, inihayag ni Department of Trade and Industry DTI Secretary Cristina Aldeguer Roque na makikiusap ang pamahalaan sa US na pababain mula 17% ang reciprocal tariff ng Philippine export sa zero. Matatandaang noong April 9, inanunsyo ng US ang 90-day pause sa palitan ng taripa at pagbaba nito sa 10% sa karamihan sa mga bansa kabilang na ang Pilipinas upang bigyan ng oras na makipagnegosasyon ang mga trade partners. Sa kanilang pagpupulong, iminungkahi ng DTI ang parehong oportunidad at hamon na ibibigay ng US reciprocal tariffs sa Philippine export kung saan naniniwala si Secretary Roque na naging maayos ang naganap na pagpupulong. Samantala, natuklasang dumaan sa 2 casino operators ang ibinayad na ransom money ng pamilya ng pinaslang na negosyanteng Chinoy na si Anson Ke. Samantala, mayroon ng 5 suspect ang pulisya para sa naturang krimen. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Pinangalanan ng Philippine National Police o PNP ang 2 casino junket operators na dinaanan ng ransom money kaugnay ng pagpaslang sa Chinese businessman na si Anson Ke. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, kinilala ang mga kumpanya bilang 9 Dynasty Group at White Horse Club. Isiniwalat ni Fajardo na nasa likod ng 9 Dynasty Group ang Chinese national na si Li Duanwang. Hindi naman muna pinangalanan ang nasa likod ng White Horse Club. Hawak na umano ng pulisya ang listahan ng iba pang mga personalidad na dinaanan ng pera. Pahirapan umanong matrace ng mga otoridad ang ibang pinaglipatan ng pera dahil inilagay ito sa cryptocurrency wallet. Samantala, mayroon ng kabuang 5 sospek ang pulisya na sangkot sa pagkidnap at pagpatay sa naturang negosyante. 3 umano dito ay hawak na ng mga otoridad. Balak namang i-revoke ng PNP ang authority to operate ng 2 nabanggit na casino junket operators. Kabilang din dito ang pagkumpiska at pag-freeze sa kanilang mga assets. Sasampahan din ng money laundering cases ang mga sangkot sa paggalaw ng naturang ransom money. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Lumagda naman sa kasunduan ng African Development Bank at Interpol upang magsani-puwersa laban sa korporasyon, money laundering at iba pang krimeng pinansyal sa Afrika. Layo ng kasunduan na pag-ibayuhin ang investigasyon, palitan ng kaalaman at bumuo ng mga hakbang upang pigilan ang umuusbong na banta ng panlolokong pinansyal. Ayon sa mga opisyal, ang kooperasyong ito ay hakbang upang matiyak na ang pondo para sa pag-unlad ay hindi mapupunta sa maling kamay kundi sa mga tunay na nangangailangan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC pinabulaanan ang pagbabago sa petsa ng halalan. DOH na bahala sa sunod-sunod na insidente ng banggaan. ABP Party List, hinimok ang COMELEC na ipasa ang resolusyon sa legalidad ng kanilang partido. Treason, espionage, posibleng harapin ng Infinitosphere. DTI hihilingin sa US na pababain ang taripa ng export ng Pilipinas. Consular overseas voting sa Pakistan maaantala dahil sa tensyon laban sa India. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.